4 p.m. and we're bringing you the developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon. I'm Patrick Paez. Some stories we're watching this Monday, February 17. A lawmaker is calling on the National Bureau of Investigation to probe former President Rodrigo Duterte's kill senators remark. House Majority Leader and Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong argues that such remarks cannot be dismissed as jokes as they could incite real-world harm. During PDP Laban's proclamation rally last week, Duterte suggested killing 15 senators in a bomb blast to make room in the upper chamber for his endorsed candidates. PAOCC says it will take a year to remove all POGOs from the country. The commission confirmed operations to expel former POGO workers are underway, but gradual due to their widespread presence. Meantime, the commission is awaiting NBI clearance to nearly 400 foreign detainees amid passport issues. The Department of Health says 8 more LGUs may declare dengue outbreak after Quezon City. These areas are located in Calabarzon, Central Luzon, and the National Capital Region. As of February 1, the DOH reported 28,384 cases, a 40% increase compared to last year. And joining us today, Storycon's resident political pundit, Ronald Llamas. Ronald! Happy Monday sa lahat. Okay. Oh, nawala si Ami. Ami won't be joining us today. She's actually very nearby, very close by. Just 5 floors below this where we are. May interview sila para sa aplikante. Yung programa ng Bilang Pilipino, ng News 5, One News, One PH. It's a program where they interview senatorial candidates. So kaya ako nandun din si Bok, si Ed Lingao. Yes. So sumili po kanina, Rodante Marcoleta, Vic Rodriguez, at saka si Jimmy Bondoc. Yun yung walang admin, nakasalang. Wala yung nasa Magic 12. Hindi hindi pa nagko-confirm eh. Kasi nga, di ba? Bakit nga ba? Well, medyo naunawaan natin. Dahil yung mga nasa top, lalo na yung first 6, ang tingin nila, bakit sila sasalang? Baka maging negative pa epekto sa kanila. Di ba? Magkamali sila na sagot o ma-provoke sila. Ang ganda na ng kanilang political location. Kaya siguro yung mga bandang dulo, pwede yun. No? Yung mga lumalaban doon. Pero kahit yun, medyo delicate. Yung mga nasa bandang dulo, yun yung mga pumupokpok sa political ads. Yan. Right? Doon sila gagasto sa political ads. Camille, Cynthia Villar, di ba? Amy Marcos. Hindi naman... Pero, si Camille Villar. Tumatakbo nga pala sa local. I was chatting with the former Executive Secretary, Vic Rodriguez. Banggit niya nga kanina na ganito na lang sa mga interview na ganito ng network na lang pag-asa nila. Free TV. Free TV. Pero even then, sabi niya, ang limit ng COMELEC rules is 120 minutes during the campaign period of political ads per network. Yes. Marami raw yun. Yes. It's not possible for them to use up those 120 minutes. Kahit singilin pa raw sa kanila ng COMELEC yung mga interview na oras sa ginugol nila sa mga TV shows, interview shows, and news programs. Ang pwede kasi nilang gawin dyan, kung hindi nila magagamit yung 120, no, ay ine-negotiate nila dun sa merong resources. Para, halimbawa, kung mas maraming resources si Bongo, yung 120 ni Bongo ay mauubos niya, no? So, hihingi siya sa iba na may extra na para pandagdag sa kanya. Pero siyempre, kasama ngayon yung hindi nakagamit ng 120. Halimbawa, kung si Vic Rodriguez yan, pwedeng mag-joint ad sila. Pwede pala yun? Yun yung pwede ganun. Or kaya isang party list. Okay. Na meron din ganong klaseng allowance pero walang pondo. So magjo-join sila. Party list. Pero kung ikaw si Bongo, papayagan mo bang makashare ng palmakihati sa political ad mo ang isang kapartido? Depende sa calculation mo kung yung makakasama mo ay value added sa'yo. Okay. So hindi rin ganun kasimple yun. Dahil syempre, sasama mo, makakabawa sa'yo. Right. Diba? Yan ang nature ng senatorial race, top 12.
Yeah. So, ano yan laglagan yan. Lalo na sa dulo. Sa dulo. No? Sometimes ang pinakamatindi mong kalaban, yung kapartido mo. Yes. Yung nasa dulo, tsaka yung nasa top. Halimbawa, nakita natin itong past 2-3 months, puro yung bunot, babanat kay Erwin Tulfo. Di ba? Tatanong ka, saan galing yun? Di mo alam saan galing pero alam mo may mga banat, di ba? In short, pwedeng manggaling sa loob. Oo, pwede. Pwedeng galing sa loob, no? Kaya yun yung isang aspeto dyan, no? Pero halimbawa, kahit magkakapartido, halimbawa, sa ngayon kasi practically 1 or 2 seats na lang ang available, no? Kung titignan mo yung numero. Right. Although pwedeng sabihin, hindi, yung 8 pa, pwede pa magbago. Baka sa ranking. Pero kung titignan mo yung numero, parang yung probability, hindi impossibility, yung probability ay yung pinagtatalunan ay yung top 2. No, in top 2. Dahil meron ka sigurong mga 8 sa admin na ang malakas na. Tapos meron kang Ben Tulfo na independent, meron kang Willie Rebillame na malakas din. So ilan na yan? 10 na yan, di ba? So, why is it important for the senatorial candidates to top the senatorial election? Because hindi naman automatic yan na nag-top ka ng senatorial election, ikaw ng Senate President. Hindi naman ganun yun. And yet, Dalawa sa taas yan. Dalawa yan. Una, bragging rights. Mas taas ang ulo mo, nag-number 1 ka di ba? Ikalawa, kung may ambisyon ka beyond the Senate, pwede mong gamitin yan. No? Magba-vice president ka o presidente, pwede mong sabihin, nag-top ako No? Although, karamihan na nag-top sa Senate, hindi na nanalo for a higher position. Historically speaking yan, o by record. Karamihan overwhelming majority. Ganun, okay. We were discussing before we went on air this matter about the impeachment papers that was signed in the House of Representatives a few weeks ago. Pero over the past how many days, naglalabasan yung mga hindi pumirma. And curiously enough, let's pick out 3 people na hindi pumirma at maganda pag-usapan bakit sila hindi pumirma. First of all, si Goma. Unahin ba natin si Goma? Yun ang pinakamadali. Okay, si Richard Gomez. He's not really an officer of the House of Representatives, but he proudly said, prinsipyo daw over pondo. Yeah. Well, posible dahil nitong nakaraang 2 taon, parang yung pagkiling niya ay mas malapit sa mga Duterte. No? Ganon. Pwedeng may local component din yan dahil may mga siya na tumatakbo sa local, siya rin mismo tumatakbo, baka malakas yung iglesia doon sa lugar nila. So, pwedeng may ganong component. No? Kaya medyo mas madaling ipaliwanag yung hindi niya pagboto. But he did say that pero yung personality rin kasi niya, medyo madalas kontrapelo yan sa local politics. No? Yung mahirap siyang i-predict. No? It comes at a cost, Ronald, not signing that impeachment paper or those documents. Well, at least from his point of view, the way he puts it, na by not signing, medyo mawawala ng pondo yung kanyang constituency. Posible, pero pwede rin ang calculation niya, siya at saka yung asawa niya, ay bailiwick yung lugar nila. No, ibig sabihin, yung asawa niya matagal na diyan, no, yung mga kamag-anak ay mga politiko diyan. So baka ang calculation ni Richard, ni Goma ay sigurado naman ako. Baka may ganun siyang calculation. Mananalo pa rin. Oo. Okay. But and yet, it's still going against the grain. Not signing because everybody else signed. I mean, but it's an overwhelming majority, signed. And depende nga sa calculation mo kung ang sa balance sheet ay mas pabor sa'yo na hindi pumirma. No? Aren't the Gomezes, Mayor Lucy Gomez and Congressman Richard Gomez, aren't they risking too much by not signing? Yes and no. Dahil after the midterms, ang dominant na dyan is 2028. At kung meron talaga silang napili na susuportahan sa 2028, pwedeng bahagi yan ng kanilang political calculation. No? Na hindi na kami BBM, pero meron kami malakas na kandidato going into 2028. Ibig sabihin, sinisecure nila yung kanilang political future. But isn't it much easier to do what everybody else does in the House of Representatives, which is, pirma ka lang, pag magbago yung ihip ng hangin, edi bumaliktad ka lang. Sumabay ka lang palagi kung saan ang ihip ng hangin. Yes, yun naman ang talagang behavior. Yun naman talaga ang pinakamadali. Pero posible rin kasi na yung kalaban nila sa local ay nasa admin.
Parang may kalaban siya at yung kalaban niya hindi naman daw ganun kahina. At yung kalaban niya ay nasa administration. So, isa rin yun, pinanggagalingan ng ganyang klaseng dynamics. No? Okay. Next, Congressman Toby Chanco of Malabon, or Navotas, okay? Hindi rin pumirma, pero in this case of Congressman Toby Chanco, who is campaign manager of the administration senatorial ticket, he is squarely with this administration. In fact, not too many people know, etong si Congressman Toby Chanco po, kamag-anak to. Kamag-anak. Family to. Dahil yung misis po nito, pinsang buo ni BBM sa Romualdez. Kaya every weekend nasa Malacanang siya. Right. Para dun sa kanilang family get together. Banding, no? Ganun kalapit. Except si Amy. Ayun. Pero ganun ka malapit. Ganun kalapit. And yet hindi pumirma doon sa impeachment. How are we supposed to look at this? Well, yun yung medyo surprising sa akin. Kaya nga inimbitahan natin siya rito para mag-guest, di ba? Para siya na mismo magpaliwanag. Kumbaga from the horse's mouth. Tayo kasi speculation lang No, speculation lang. Bakit hindi siya pumirma? Dahil kamag-anak ka, campaign manager ka ng administration slate, tapos ang paliwanag mo, hindi ka na-inform. Yun ang paliwanag niya. Hindi daw siya na-inform doon sa botohan. Parang medyo malabo yung paliwanag. Is it possible na hindi siya for a reason that I cannot probably just say right now, is it possible na hindi talaga siya pinapirma? Posible, no? Para wala yung pangalan niya doon sa... In Philippine politics, stranger things has happened. Yun yung... Kasi pwede rin yun, di ba? Para masabi, hindi pumirma. Pero, lampas na ron Ibig sabihin, tayang pato na yung gobyerno. Exactly. Tayang pato na si BBM. So, yung anak niya yung number 1 pumirma. Exactly. Tsaka 250 yung pumirma Tapos ikaw wala, campaign manager ka na administration. Exactly. But whoever was behind this signing up, probably felt like hindi na kailangan yung pirma niya and it would serve another political objective na hindi siya kasama doon sa mga pumirma. Well, posible yun, pero alam mo naman, hindi naman lahat ng bagay alam natin Nagmamagaling lang tayo kunyari. Pero may mga chismis din na meron siyang hindi gusto doon sa leadership ng Congress. Yun. Posible rin isa yun sa pinanggagalingan. Chismis lang naman. Hindi naman confirmed. Okay. Third, of course, he has come up with a statement immediately after he did not sign. May paliwanag siya. Si Congressman Erwin Tulfo, who we know is very close to the House leadership right now. He is a Deputy Speaker. I understand he's running the House Communications machinery. So, yun, hindi siya pumirma. Well, ang paliwanag kasi niya ay dahil mataas siya sa survey, malamang maging senador siya. At kung maging senador siya, ay dapat ay neutral siya as a judge. Dahil sabi niya, aabutan yung 20th Congress kung saan siya ay papasok o posibleng pumasok as a senator. Ang problema kasi, kahit totoo yun, parang ang hirap maging presumptuous. Dahil wala pa naman yung election Okay. But setting that aside, ang pwede niyang gamitin, Patrick, na dahilan ay yung kapatid ko kasi senador Pwedeng gano'n, yung pagiging kamag-anak, parang baka mamaya hingiin ng mga tao, ng mga pro-Sara, na dapat mag-inhibit si Raffy dahil si Erwin bumoto for impeachment. Pwedeng gano'n yung kwan. Although, legally, inhibition kasi is a personal decision. Kaya hindi naman yun automatic. Okay. Pero baka pwedeng yun ang ginamit niya. Mas powerful yun kaysa dun sa, hindi, sigurado na kasi ako magiging senador. Medyo yun ang yung problema. Could there be other political calculations? For example, I'm running for senator, tumatakbo ko senador, ito si Congressman Erwin Tulfo, baka makabawas na sa boto para sa akin. Pwede. Dahil nga may base naman yung mga Duterte sa Mindanao, tapos ay siyempre, Iglesia ni Cristo, hindi mo rin pwedeng maliitin. Kaya pwede naman kasama sa calculation. Ayun lang nga, dahil isa siya sa pinaka-influential deputy speaker ni Speaker Martin, na isa sa mga ring leaders nitong impeachment, parang baka maapektuhan yun. Dahil nga, hindi ka simpleng deputy speaker. Hindi ka simpleng kandidato sa senador. Medyo malapit na malapit ka. Member yata siya ng lakas ngayon. Diba? So, yun lang yung tatamaan doon. So do you think that it's... Pero yung ACT-CIS na kanilang party list, bumoto for impeachment.
isa lang ata ang bumoto. Pero si Natarandel, initially, wala rin. Hindi rin kasama sa mga originally na pumirma. No? Parang humabol lang. Tapos na pirma. In fact, Ronald, I don't know, what we're hearing from our sources in the House of Representatives is that they were expecting upwards of 250 who will sign. And it's not hard to imagine that many will sign this impeachment. Alam ko, ang target nila ay 200. No? Medyo para sa kanila, nung naabot nila yung 250, masaya sila. Actually, 215, okay na sila. Kaya tinigil na. 215? Oo, tinigil na nila. Dahil ang kanilang inaasahan, 200. Dahil okay na. Sa iba't ibang mga dynamics. Pero nag-215, inakyat na nila. Hindi na nila hinantay iba. No? Tapos, nung afterwards, may mga humabol pa. Kaya almost 250 na 215? 215? Okay. 250. 250. Umabot din sa 250. Yes. Oh, okay. So, lampas sa required na ilan? One-third? One-third. One-third is to 104. 104. So, lampas-lampas. So, marami rin talaga. Medyo marami. Kaya clear political statement yan. No? Kaya yung patumpik-tumpik halimbawa ni President BBM, wala na yon. No? Dahil clearly naman, hindi naman mangyayari yan nang walang bindisyon ng presidente. Okay, people are saying that nothing happens in the House of Representatives by chance. You can always deduce that there's some hidden lines or dotted lines coming from the palace, from Malacanang. Is it still the same with this administration? Yes. Bilis na sagot mo. Yes. Oo. Lalo na, hindi ito simpleng speaker. Pinsan ito. No, pinsang buo. No? Kaya may personal as well as political relationship. At dahil merong political vacuum sa Malacanang, in a way, the speaker partly fills that political vacuum as a strategist and advisor. So, hindi lang siya speaker, no? Hindi lang siya kumpas dahil ang impeachment kasi nangyayari sa House eh. Okay. So, hindi lang siya kamag-anak, kung hindi partly political advisor. Dahil nga vacant yung position ng political advisor, no? Wala kang nakikitang strategy sa Malacanang, so napipilapan yan ng speaker. Okay, nabanggit may salitang kumpas. No? Etong kumpas, normally kasi, Ronald, galing ka, political affairs advisor ka ng dating Pangulo, no? Noynoy Aquino, no? Madalas naman yung kumpas galing sa palasyo. Yes. Although wala namang aamin. Walang aamin. Okay? But, fair to say, I mean, the presidency is the most powerful position in this country. In this case, in this administration, yung kumpas ba nanggagaling sa palasyo? Parang nanggagaling sa Fairview. Ngayon, parang baka, ibig sabihin ay hindi siya parang one way lang. Pwedeng may merong dialogical yan. Yung pinsan, yung presidente, yung First Lady, baka nag-uusap naman yan, no? At this point, no? So, in a way, siguro kaya na-delay. Dahil nga for several months ay gusto ng speaker, pero reluctant ng presidente. Kaya siguro na-delay. Pero eventually, nag-unite sila. What made then the president, at least let's presume, walk back on an earlier position that, impeachment is a waste of time? Siguro nag-dawn sa kanya, baka nakumbinsi rin siya, na kung yung mga Duterte ay mag-survive beyond the midterms, they will get momentum going into 2028. And he will become an early lame duck. No, kung makakuha ng momentum ng mga Duterte. Kaya yung sinasabi sa kanya ng mga kaalyado niya na go for the jugular last year, baka ngayon lang niya na-realize na kinakailangan to go for the jugular. No? Okay. That's not a very familiar term used these days, go for the jugular. Pero naalala ko nung high school tayo, college. Yun yung mga idiomatic expression na ginagamit, go for the jugular. Do you see a momentum? Is there a momentum? Is there a risk? Is there a danger? Momentum for whom? No? That kung hindi, if they don't go for the jugular now, nitong past they might regret it. Nitong past 2 months kasi, on the defensive ang mga Duterte. Quadcom, Senate hearing, threat of criminal cases, no, etc. Pero nung pumasok yung issue ng budget, ay medyo nagbago yung narrative. Ang naging defensive yung gobyerno. Kaya, I think partly, yung impeachment ay hindi lamang talaga going for the jugular. It's changing the narrative. Ibalik mo sa mga Duterte yung narrative, yung atake. No?
Kaya yun yung bahagi nitong going for the jugular. No? Dahil kung hindi pipigilan, kung hindi nila ibabalik yung narrative against the Duterte, then the Dutertes will have momentum. Dahil everything is perception sa Philippine politics. At kung sila ay mag-survive, ang image nila, sila yung malakas. Wow. At after the midterm, yung mga politiko na umalis sa kanila, baka magsimulang uling mag-gravitate. No? Won't an impeachment trial in the Senate, which will be the biggest political serie this year, no, after these elections, won't it provide a unique opportunity for the Dutertes to really seize the narrative and then turn things around and maybe kung naman yan cup half full, half empty. Ibig sabihin, may opportunities at saka threats for everyone. Halimbawa, for the Duterte, kung halimbawa dati sinasabi nila ang isang abogado ni Sara si Digong, no? Digong will use the impeachment to make a spectacle of everything. Ibig sabihin, magmamarka sila. Imagine mo si Digong, nandun sa defense, no? Ang ganda ng drama nun, no? Talo Netflix nun. Pero at the same time, pwede rin gamitin ng administrasyon dahil sa impeachment kasi, ililift mo na yung bank secrecy laws ng AMLA. At pwede mo nang buksan yung bank accounts ni Sara or pwede mismo si Digong in relation kay Sara. Ano ba yung mga pumasok? Totoo ba yung sinasabi ni Trillanes na ang daming milyones ang pumasok galing sa Michael Yang na link sa drugs, no? Yung Sammy Ong na link sa drugs, no? Yung mga wedding lords. Yan ba ay totoo? Dahil may hawak si Trillanes na mga resibo Pag binuksan na yan, mako-confirm o hindi. Pag na-confirm, no? And then pabor sa gobyerno yung impeachment process. So, existential battle ngayon ang impeachment between the two families, between the two dynasties. you're saying it could go both ways. Either way. Yeah, it depends. Halimbawa, nung nagsimula yung kay Corona, kaunti lang naman kasi yung may pag-killing for conviction. Pero nung natapos, 20 out of 23 ang bumoto. Ibig sabihin, things can change because of popular pressure, because of other variables, because of proof, no? Or mga quid pro quo. Hey, but Ronald, panahon mo yan, and I'm sure you had a lot of things to do with that during that impeachment. Ako, wala. Kasi ano ka nun di ba? You were President Noynoy Aquino's political advisor, no? So I guess, but the conditions... separation ang executive. Sige, sabihin na natin. Pero the conditions then were very different. Of course. Okay? Of course. In the Corona impeachment, number one, nobody really cared. The Supreme Court Chief Justice is not exactly supposed to be a popular figure, number one. Number two, he was up against a very popular president, Noynoy Aquino. So, those are two conditions that do not exist in the Sara Duterte impeachment trial. It won't exist there. Pero actually, ang impeachment is always popular. Ibig sabihin, marami nanonood. ERAP, Carpio, no? Pag may impeachment, lahat ng Pilipino, abogado. Right. No? Lahat yan, nag-uusap. Bawat kanto, pinag-uusapan. Ang taas niya. Nagulat nga ako sa Quadcom, 9 to 10 million nanonood. Wala naman nanonood ng mga hearing sa Congress. Boring yan Pero ngayon, ang taas. Di ba? So, ibig sabihin, itong political spectacle na ito ay pinapanood ng mga tao. So, it can affect for or against sa'yo. Right. No? Depende yan. No? Pero, yes, magkaiba yan. Chief Justice, no? Iba yung Vice President, no? Ang sinasabi ko lang, at least yung balance of forces pwede magbago, no? Pwede magbago dahil ang bawat senador kasi is a separate republic. Sa kanilang political calculation, makakatulong ba o hindi, no? Sa balance sheet, yung admin ba makakatulong sa kanila na may 3.5 years pa? Or yung Vice President na mataas sa ratings for 2028 ang makakatulong sa kanila. So ibabalansin nila yung immediate, no? At saka yung medium term na 2028. Pero yung immediate, andyan, may presidente ka pa At sa ating sistema, napaka-powerful ang presidente. Risky, maraming pwedeng gawin. Ronald, risky, no? Medyo risky too. Yes. Pero kung... You have to go for the jugular, parang ganon. Babalik tayo doon. Pero kung kaya bang gawin yan ni BBM, alam ba yan ng... paano? Alam naman natin yung presidente, risk-averse, conflict-averse, passive-aggressive. Pero, ayun nga, nare-realize na niya na hindi na pwede yung vacillation Kaya nga nung yung 3 rally na nakita ko na nagsalita siya, sharpest line, no? Pwedeng out of character. Pero ibig sabihin, open warfare na to.
At yung message niya sa kanyang mga kaalyado sa Senado na supposedly overwhelming majority, kakampi ko ba kayo o kalaban? Yun yung nakita kong mensahe dun sa kanyang napaka-sharp na mga banat. You're referring to the speech the President made in Lawag during the kick-off rally for the administration ticket. Lawag, Iloilo, Davao, no? The speech on its own, as it was written, was very strident. Matapang. Yeah. Okay. Pero parang out of character do sa presidente. Yes. Now, given his personality, number one. Yes. Number two, even during the campaign of 2022, he really purposely, deliberately campaigned, said na no negative campaign. Wala kasi sa personality niya eh. Yes. Pero ito kasi yung... Parang hindi ba may konting disconnect doon sa Yes. Yun talaga yung kanyang karakter. Umiiwas nga sa debate. Di ba? Pero ngayon kasi ay naiiba. Una, ito yung first election na magkahiwalay sila ng mga Duterte. Di ba? Dahil makakampi sila 2.5 years ago. Ikalawa, hindi lang ito paghihiwalay. This is a survival existential battle. Either mag-survive yung mga Duterte o mag-survive ang Marcos politically. It's a battle of political annihilation. Di ba? Yun yung nakikita natin. That's how you look at it. Yeah. Kaya hindi siya simpleng kwan. Kumbaga, wala na yung kwan eh. Yung ano sabi ni BBM last year na never say never. Tapos na lampas na ron eh. No? At ang sabi ng mga Duterte naman, through Sara, hindi kami nakakalimot. At hindi kami nagpapatawad hanggang kamatayan. Di ba? Yun yung mahaba nga rolistahan, may nagkwento sa atin eh. Oo. Kaya siguro, na-realize na rin ng gobyerno, wala nang mga fillers, wala nang usap-usap, wala nang masahe-masahe. Tapos na yun. No? Tapos too much tambaluslos under the bridge. No? Kumbaga. No? Kaya yun yung kaibahan dito. As political battles go, Ronald, you've been around, not participating or doing politics. As political battles go in this country, the way you framed it, itong existential threat ng dalawang pamilya, it would seem na dadaigin ito yung Marcos Aquino. Correct. Dahil sa 40 years ko sa politika, ngayon ako nakakita ng ganitong klaseng banatan, ganitong intensity. Ikalawa, nangyayari ito within the shadow of the superpower dynamics dito sa ating rehiyon, US at saka China. And I'm 100% sure, although i-deny ng mga superpowers na yan, they are involved dito sa bakbakan na ito. So, lalong nagiging very sharp, strident, antagonistic. No? Hindi lamang dahil dun sa ito yung historic win, 61.5% ng botante, never pa yan nangyari. Yes. Tapos, almost overnight, nawasak. No? So, yung pagkawasak niyan, ay very sharp, malalim. It's a violent break. The break itself Tapos, was violent. meron kang mga atake na ICC, impeachment, ngayon criminal cases, di ba? Tapos yung kabila naman, merong mga assassination threat, merong massacre threat, may mutiny threat, may secession threat, lahat ng threats. Ngayon ko lang nakita yan eh. So, ngayon ko lang nakakita ng ganitong klaseng bakbakan. Inuulit ko, within the shadow of the superpower game. Yun yung kaibahan. Ito yung context yan. Kaya yung mga maraming magsusulat ng libro tungkol dito. Kaya tuwan-tuwa ang mga foreign journalists. No? Ako lang itong past week, naka-apat yata akong mga foreign na nag-interview, 4-5. What are they asking about? Anong interest ng foreign media dito sa mga pangyayari sa Pilipinas? Well, they're amazed eh. Ngayon lang sila nakakita ng Vice President, tinetreate ng assassination yung Presidente. Ngayon lang sila nakakita ng ex-President, kahit pagpalagay mo ng joke, pero dahil may track record na crimes against humanity, may tokhang, nagsasabi na papatayin niya ang 15 senador. Hindi nila nakikita yan eh. Kaya tuwan-tuwa sila sa politika natin dahil very colorful. No? Colorful din naman sa kanila, pero kumpara dito sa atin, boring yung sa kanila. Kaya tuwan-tuwa sila. No? Japanese media, no? Reuters, Al Jazeera, South China Morning Post, no? New York Times, no? Ini-interview ka, no? Tungkol dito dahil yung mundo nakatingin sa atin eh. No? Nakatingin sa atin, no? Lalong-lalo na nung assassination threat, lumabas siya around the world eh. Parang lahat sila nagulat. No? Pwede ba mangyari yun? Parang only in the Philippines. Mismo sa mga international media, no?
Tapos nga, nasa gitna tayo, nasa frontline tayo ng superpower game. Ano mangyayari sa South China Sea? Ano mangyayari sa West Philippine Sea? Lalo na sa buong ASEAN, tayo yung pinaka-critical sa China. No? More than any country dito sa region. Tayo lang ata. Anyway, you're watching Storycon on One News. We just need to take a quick break, but we will be right back. So we've got the developing news and the stories behind the headlines. Welcome back to the Story Conference. I'm Patrick Paez, and still with us, Ronald Llamas, our resident political pundit. Let's bring in our guests. We have with us Kiko Aquino D., University of the Philippines professor and executive director of the Aquino Foundation. He's also the grandson of the late Ninoy and Cory Aquino. Welcome back to the Storycon, Kiko. Hi, good afternoon po, Sir Patrick, Sir Ronald. Lecturer lang po sa UP, hindi po professor. Sorry. Thank you po. Welcome, Kiko. Ako nga, 3 days ago, tinawag ako ni Nina Corpus na professor. Oo nga, Kaya kinorek ko dahil sabi ko, drop out ako Mahirap. At least ikaw, hindi ka drop out. So sorry, Kiko. No, alam mo naman, bad habit dito, lahat professor Di ba? Basta nagtuturo. Pero pag may friends ka na professors talaga, parang dapat ginagalang lang natin. Yun, sorry. Rango din. Saka hindi natin alam ang difference between lecturer, professor. But good reminder for everyone. May associate professor pa kayo, di ba? So may mga ganun-ganun pa Mataas pa yan sa So associate yung second highest rank ba? But anyway. May mga bumalat ka sa akin, may mga bumalat ka sa akin last year Paano daw ako magiging political analyst hindi naman ako graduate o nakasulat ng libro. Ganun pala requirement, no? Hindi ko alam Kaya wag kayo pandit introduce Kaya nga pandit ang tawag para mas kung gagawa kayo ng libro, I'm sure magiging bestseller 'yon. baka iba yung laman. No, para hindi academic. Okay, Kiko. EDSA is just around the corner. EDSA anniversary. Yes, sir. Okay, and will there be some anniversary celebration? Meron bang mga drama na inaasahan tayo na defining, Hindi naman drama po masyado, pero I'm part of this group po, yung Buhay ang People Power Campaign Network, na last year nagplano kami ng activities for the 4 days of EDSA po. And this year, ganun pa rin po yung gagawin. So sa Feb 22 po, 9 a.m., meron po tayong pamisa sa EDSA Shrine, open to the public po ito. Si Father Manaling Francisco po ulit yung ating priest presider, just like last year po. Sa Feb 23 naman, meron tayong konting palaro. Yung title niya ay Nilarong Pinoy kasi yung mga games po natin ay parang medyo nagre-reflect sa mga pinagdadaanan natin ngayon. At saka na rin po sa mga pinagdaanan ng ating mga parang ayokong sabihin ni Nuno kasi baka may ma-offend dyan. Pero yung mga nandun talaga sa noong 1986. May mga palaro po tayo sa Rizal Park po ito gaganapin 9 a.m. din. And then sa mismong Feb 25, medyo nakakatuwa po yung nangyayari sa Feb 25 kasi ang binalak kasi namin nung in-announce ng Malacanang na special working holiday ito, kung ano man yun, it's the only one of its kind, yung naisip namin, okay, gagawa po tayo ng programa na pwedeng gawin kahit saan. Sa opisina man yan, sa paaralan, sa bahay. We're dedicating 20 minutes lang of the day at 10 a.m. to commemorate yung EDSA. Yung detalye po nito matatagpuan sa Buhay ang People Power Campaign Network Facebook page. I-search nyo na lang po doon. Pero meron po tayong video talking about ano yung way kung paano natin gugunitain yung Feb 25. Pero ang nakakatuwa po ay kahit na ito po yung plano, yung ibang schools naman na madalas nating nakakatrabaho, parang kusa silang nag-decide na kahit na ito yung pananaw ng Malacanang na special working holiday siya, bilang pagkilala sa kahalagahan ng EDSA, nag-cancel din po sila ng klase. So, kanya-kanyang celebrations din po ito. Pero for those na magse-celebrate sa workplace o for those na walang plano pero gustong gumawa ng konting aktibidad para palalahanin yung EDSA, yun, we have that 20-minute program po sa Facebook page natin. Nabalita ko nga, Kiko, kasama yung Lasal, Xavier University, Saint Scoba kasama, tsaka Ateneo. Parang may nadadagdagan. Hindi ko po, wala po akong buong listahan sa mga nag-cancel. Yung aware po ako yung EdSource School. So ito yung Poveda,
Ika Xavier School sa San Juan at saka yung Lasal Green Hills. I think yung buong Lasal schools ata ay nag-cancel din, pero wala po akong buong listahan. So, hindi po ako yung taga-announce ng walang pasok ngayon. Okay, Kiko, no? Palaro, may misa. You know, I can't help but notice that habang dumadaan yung mga taon, okay, parang mas nalalayo dun sa pinaka-tema ng EDSA yung mga nagiging celebration. And a few weeks ago nga, we saw nga, no? Pati yung, ano ba to? Sa nag-rally yung mga Duterte candidates. Sa Club Pilipino, no? Sa Club Pilipino. Parang saktong-sakto iba na. Parang saktong-sakto sa statement ni Senator Bam Aquino na hindi na sila oposisyon, na sila ay independent. Bigla na mga tinake over ng mga Duterte, yung isang icon ng people power, no, ng oposisyon, yung Club Pilipino. Are we celebrating, observing EDSA anniversary in a different multiverse? Well, syempre iba yung situation. No? Yung grupo na to, yung Buhayang People Power Campaign Network, nabuo ito noong 2023 actually. And this was in reaction to towards the end of 2023. Kasi yung 2023, yung unang celebration of EDSA under President Marcos Jr., medyo kumakapa-kapa pa lang yung mga ibang grupo sa yung genuine traditional opposition natin. Kumakapa. Like what's it like under Marcos? And we're trying different things, no? Last year, parang nagpa-concert kami dun sa People Power Monument noong Feb 25 counting down to 9 a.m. Yung mismong oras na umalis si Marcos Sr. at ang kanyang pamilya noong 1986. Ngayon naman po, we're doing something again in reaction to yung move na to na gawing special non-working holiday. So sige, baka mas makabuluhan kung meron tayong way to celebrate EDSA na sabay-sabay natin gagawin at 10 a.m. kung nasa saan man tayo. Pero yun, it's really a new environment. Ako, second year ko pa lang na involved ako sa pagpaplano, and we're really trying to figure out what is the best way to approach the EDSA celebrations in this particular context. And siguro, just to comment on yung binanggit ni Sec Ronald, parang siguro sa akin yung mahalaga basta antay ka dito sa budget ni Marcos na, to be fair kay sa Tito Bam ko, nabanggit naman yan na mali yung pagbawas ng budget sa education. Tsaka antay ka sa ginawa ni President Duterte nung panahon niya, which Tito Bam was, and kinasuhan siya ng sedition during that time, no? Ako, basta you do both of these things, wala nang pake kung independent or opposition yung gagamitin mong label, basta malinaw yung paninindigan mo doon. Although, I will admit, personally, medyo attached pa rin ako doon sa opposition. Kiko, sabi nga ni Patrick, nangyayari ngayon yung EDSA sa gitna ng maraming mga developments. No? Halimbawa, talagang ito ay open warfare na between the Marcoses at saka ng mga Duterte. At nangyayari ito sa context ng superpower dynamics na nag-i-intensify din within our own country. No? Kaya may ganun bang at may mga balita pa na habang nangyayari itong banggaan na ito, ay may mga nagpaplano ng mutiny or coup or revgov, no? So naghalo-halo ito habang may celebration yung EDSA. Meron bang defining message ngayon ang EDSA celebration na naiiba sa ibang mga taon na sinelebrate yung EDSA na medyo hindi ganun katindi itong ganitong klaseng multipolar dynamics na nangyayari ngayon, no? Meron ba kayong mensahe na kami ay tutol dito, o kami ay sang-ayon dito, o kami ay naiiba? May ganun bang klase na defining message itong celebration na ito? Well, siguro part of our group, on behalf of our group po, we're committed to the constitutional and electoral process. So, kung ano mang pag-uusap na RevGov or anything, sa pananaw namin, hindi yan akma sa sitwasyon natin ngayon. Kasi yung presidente natin, kahit na siguro the vast majority ng nasa group namin, or I would say almost all sa group namin, hindi naman satisfied sa pamamalakad ni President Marcos Jr., democratically elected siya. And therefore, kung magkakaroon ng kung anumang pagtangka ng extra-constitutional methods to remove him, tingin ko labag pa rin yun sa 1987 Constitution na mismong bunga ng EDSA. No? So, ang panawagan ng grupo namin, meron tayong eleksyon nitong darating Mayo, sana gamitin natin
yung pagkakataon na yun na panagutin yung mga opisyalis natin na talagang gumagawa ng mga hindi katanggap na bagay, no? So mula sa mga impeachable offenses ni Vice President Sara Duterte na sinusuportahan o kinokondom ng mga kaalyado niya, hanggang sa mga maling ginagawa patungkol sa budget natin na nagpasimuna naman yung side ni President Marcos and Speaker Romualdez. So, yung mahalaga sa amin, let's use the electoral mechanism to hold these officials accountable. Kasi yung may isang tema na naramdaman natin in preparing for this EDSA, parang okay, people power, malakas yung mamamayan, pero parang ang ginagawa ng mga politiko natin, dahil malakas yung mamamayan, pinapaubayan na lang sa lahat, sa mamamayan, yung lahat, di ba? So yung paggastos para sa healthcare, yung pagsasariling sikap para sa edukasyon, yung recovery natin tuwing may bagyo, parang inaasang lahat sa mamamayan eh. Hindi, so ang challenge natin ngayon, mag-step up naman yung mga politiko natin, mag-step up yung mga nasa poder ngayon, mag-step up yung mga kandidato na gawin nila yung dapat nilang gawin dahil based on yung powers na binigay sa kanila ng 87 Constitution natin. Kiko, very compelling yung sinabi mo. Pero parang yung message na yan ay mas parang 2028. Dahil dito kasi sa midterm, parang kaunti ang alternatives eh. Halimbawa, sa Senate, no, yung kandidato ng dating opposition, no, na independent ngayon, ay practically dalawa lang. Diba? So, tapos sa local, lalo na. No? 80 to 90% ng tumatakbo ay nasa mga dynasties. So, ibig sabihin, mahalaga yung sinasabi mong mensahe that there has to be a political alternative sa mga problema ng gobyerno, sa problema ng previous government. Pero sa midterm ba, that is merong posibleng magandang output dahil ang problema kasi parang kaunti ang mga tumatakbo na kinakatawan yung ganyang klaseng ethos, no? Na pwedeng mas malakas sa 2028. So ako pa, Sir Ronald, so tama naman. Mas konti yung candidates ng opposition na yung opposition na or yung independent, kung ano man yung term na gusto mong gamitin, na medyo aligned sa mga prinsipyo natin. No? Pero siguro ang historical example na mabibigay ko is nung 1984. Patasang pambansa elections, minority lang naman yung naipanalo ng opposition doon, but they made gains, no? And kung at least sa pagsusuri ko, kung hindi nangyari yung 84 elections kung saan dumami yung opposition, mas malakas yung magiging position ni Marcos Sr. no, to carry out to continue his dictatorial rule, no? Parang mas makakalusot siya nung lumabas yung scandal tungkol sa tungkol sa hidden wealth niya, no? So, ang sa tingin ko, bagamat we can discuss kung if we could have prepared better for the midterm elections, pwede naman, pero nandyan na yan, and I think it's an opportunity to send a strong message kung kaya nating 100% yung candidates ng democratic opposition natin. Kung kaya nating ipanalo yung mga party lists na aligned sa mga prinsipyo ng EDSA in an environment where dynasties have such an advantage, malaking message yun sa tingin ko. Okay. Kiko, as an Aquino, do you have a sense that the family legacy, and everything that's identified with it, democracy, free elections, fairness, clean government, everything that has been identified with the Aquino family legacy, do you feel that it has somehow has fallen off the national consciousness now, or has been pushed back? Yun. Parang, in short, parang... Maybe not just as an Aquino, no? Pero we see around the world that democracy is not moving in a direction we would like, no? We see in places like the US right now, in Turkey, Hungary, these formerly very democratic countries are moving in an authoritarian direction. And that's something that we're also struggling with here, no? So it's happened siguro that there are members of my family that played a significant role in that story. But regardless of whether I'm an Aquino or not, it doesn't matter what the surname is. Kung mahal mo yung demokrasya, definitely mababahala ka sa mga nangyayari ngayon. Lalo na ngayon na when we have on the one hand the unrepentant son of a dictator is our president again. Although he's saying some things that are quite positive now relating to killing being bad and Tokhang being bad. If only he said that maybe 6 or 8 years ago, maybe Tokhang wouldn't have happened, no? But
we have him in office right now, and that's not a good sign for our historical memory with respect to democracy. And on the other hand, you have another very strong force in the Dutertes that are saying, let's kill the duly elected president or the duly elected Speaker of the House, or the if 15 not, senators. let's kill, I hired someone to kill them if something happens to me. No? So these are both very negative developments for democracy, and I think regardless of what your surname is, it's something you should be very concerned with. Panghuli lang, Kiko, no? Panghuling tanong. Ay medyo hindi mo yata nabanggit yung ginagawang libro para kay Pinoy, no? Kailan ba yung kanyan? Kailan ba yung book launching niyan? Medyo may alam ko may picture ako diyan eh. Hindi ko lang alam kung anong page. Talaga si Kiko ba nagsusulat? Hindi, si Nico. Okay. Dison, dating Inquirer. Okay. Isang team kami na gumawa ng libro. So definitely si Nico played a big role. We're also very thankful to Ma'am Thelma Tanwan na dating lifestyle editor din ng Inquirer, isang malapit na kaibigan ni Tito Noy for putting the book together. The book will be available for purchase starting din on February 25. Kasabay nito ng formal opening to the public of the Aquino Center sa Tarlac. So yung museum namin, dati ang kino-cover lang niya ay yung kwento ni Lolo Ninoy at ni Lola Cory, pero we've been working on including yung kwento rin ni Tito Noy doon. So we are opening that to the public. Finally, yung work namin for the last 2 weeks, makikita na yan starting on Feb 25 sa araw ng EDSA. Tsaka yung libro rin ay magiging available for purchase po either dun mismo sa Aquino Center starting Feb 25 or sa socials din po ng Aquino Foundation. Magbibigay din po tayo ng impormasyon kung paano mag-order po nito. Okay, maraming salamat. Kiko Aquino D, Executive Director of the Aquino Foundation. Salamat, Prof. Kiko. Hindi raw prof, lecturer. Hindi, mas prof siya kaya sa akin. Yun. Thanks for joining the Storicon today. Ronald Llamas, our resident political pundit. Join us again tomorrow at 4 p.m. for the Storicon. I'm Patrick Paez, and we are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the Storicon Group.